Hi guys! So day off nga namin kaya naisipan naming mamasyal. Pupunta nga kami sa Fort Langley at ito ang lakas maka-NLEX nitong lugar na to. Muntik na nga akong maiyak dyan kasi iniisip ko pa uwi na ulit ako ng Bulacan. Charot lang. Tapos para F na F nagpatugtog na kami ng OPM. In fairness, supportive naman tong mga kaibigan ko sa pag-emote ko. At may pabukid. F na F ko talagang nasa probinsya na ulit ako. So ito nga ang first stop namin. Nandito kami sa Crowsberry Farm. Nagpunta talaga kami dito para mag-breakfast kahit tanghalian na talaga. At ang ganda ng view kahit wala pang mga tanim. Grabe kong napapanahon ang lakas makabenggit neto. Kasi pwede kang mag-strawberry picking kung ano man yung tanim nila. At ito na nga, kumain na kami. At bukod sa waffles ay umorder na rin kami ng mimosa para sa chismosa, char. Grabe, totoo nga ang sarap ng waffles nila dito, hindi nakakaumay kasi hindi siya matamis. Tapos organic pa siya. Yung mga toppings kasi galing daw dito sa farm nila. Ang ganda nga ng panahon ngayon kasi ang init ng araw tapos ang lamig ng hangin. At lumayas na nga kami para pumunta naman sa next destination. Ang lakas nga rin makapampanga ng view dito . At nandito na nga kami sa Fort Langley National Historic Site of Canada. Dito naman sa part na to ay malakas makabagyo. So ito nga yung itsura ng loob nun. Grabe ang laki. Dito daw dati nakatira yung governor . Yung ibang mga bahay dito, totoo daw talaga siya. Ang galing nga na-preserve pa nila. Pero pinaka main bahay, replica na lang yun. Tapos dito may blacksmith. Ang galing nga . Nakakaaliw kasi siyang panoorin. Tapos ito naman kami naglalaro. Inag-aaralan namin kung paano ba gumawa ng barrel. Ang hirap pala gumawa nito. Kaya naman sinukuan ko na siya. Char. Parang hindi mo magagawa. Sinortcut ko na. Ayan. Siguro pwede na to. Ayan, may instructions naman kung paano siya gawin pero wala lang, tinamad na ako. Ayan, may barrel din silang nakasabit. Parang ito yung mga nakikita ko sa movie . Kakaaliw lang pag nakita ka ng mga makalumang bagay. Parang ito yung mga nakikita ko sa cartoons dati nung bata ako. Nakakaaliw din talaga. Sayang nga may schedule lang yung mga taong magtuturo sa'yo kung paano siya gawin. Tapos ayun, naglaro na lang kami dito. Grabe, ang lakas makataho talaga nito. Tapos ito, hindi ko sure kung ano to panggawa yata yan ng alak . Tapos may paganyan pa sila, kunyari may berries, tapos may patatas, at meron ding salmon. Tapos nagpunta naman kami dito sa parang storage room din. Tapos amoy makaluma din siya. Tapos siguro galing China to. Joke, hindi ko sure. Para kasing ganyan yun . Tapos ayan, may mga pa-fur sila ng iba't ibang animals. Tapos may balat dyan ng raccoon na alala ko nga si Pocahontas . Kasi di ba ganun yung alaga niya? Ayun . Oh, taray, may sinihan na pala sila dati. Joke. Pero ang gara, parang mas maganda kasi kung may piniplay sila doon, 'di ba? Tapos eto, may coffee shop din sa loob. At nandito na nga kami sa bahay ng governor. O, diba ang taray? Parang same vibe din siya ng mga makalumang bahay doon sa Intramuros. Ayun, wala na kaming ibang ginawa kung di pa ikot-ikot lang dito at i-check kung ano bang meron dito. So ayan, typical na bahay lang, merong dining room. Ang taray, di ba may pa-house tour? Tapos ito, ganito pala yung kama nila dati. Ito, naaliw kami dito kasi may pa-gold. Nakita ko to sa K-drama kaya may idea ako kung paano ba makahanap ng gold. At dahil dyan, dito kami tumambay. Suportahan nyo kami, nakikita na namin ang pagyaman namin dito. Joke. Pero syempre, ang taray, naglagay nga sila ng mga gold flakes, pero gabuti lang siya. Parang tuldok lang ganun, pero makikita mo talaga siya basta magtiyaga ka lang. At after 48 years nga ay hindi pa rin kami tumitigil. Ayaw namin siyang tantanan, kala mo naman talaga mauwi namin yung gold. Kaya kung mahilig kayo sa mga museum, pumunta na kayo dito, nakakaaliw. Mga nasa $10 yung entrance fee. Mura na nga yun kasi yung usual na napupuntahan ko $20. At kung gusto mo ng full experience, meron din silang pa-accommodation dito. O taray, may patent. Di ko lang sure kung magkano, pero ikaw kung bet mo mag-camping sa gantong lugar, why not? Tapos may isang bahay pa ulit dito. Siguro ito yung bahay ng mga alipores niya. Ang kulit nga kasi ang lakas mga prinsesara talaga nitong nakikita ko. O diba may pa-fireplace, tapos may kama, tapos may pa-lookout effect. Pwede kang umakyat. Siguro dito tumatambay yung mga guards, no? Nandyan lang sila, nagbabantay. Grabe, no, ang lawak. So nagutom kami, kaya naman nagpunta na kami sa mga kainan. At syempre, mag-ice cream tayo. Ang haba nga din ng pilay kasi marami din gustong kumain ng ice cream. Umiinit na kasi ulit yung panahon pero para sa akin hindi siya mainit. Malamig pa rin siya, parang Baguio levels, ganun. Ang sarap din ng ice cream nila. Grabe, sa sobrang dami hindi ako makapili. Parang gusto ko lahat matry. Yung napili ko ay cherry mania at saka pink grapefruit. Tapos syempre magpipicture tayo. At ayun, naglakad-lakad na lang kami dito. Pumasok din kami sa isang antique shop. Grabe, nakakaaliw. Kung ano-ano rin kasing makikita mo sa loob tapos parang nasa
museum ka na din. Ang daming mga anik-anik na mas matanda pa yata sa lola ko yung mga nandito eh. Joke, medyo OA lang ako doon. Tapos ayun, nagutom kami kaya naisipan namin balikan tong barbecue. Mexican style siya pero in fairness masarap din. Trinay namin tong mac and cheese tsaka itong Tex-Mex. Dahil mabigat siya sa tiyan, hindi ko na siya naubos at ginawa kong pang breakfast para bukas. At ayun na nga, natapos na kaming mamasyal kaya umuwi na kami. Yun lang naman, bye!